Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan. Money, career, finances ngayong July 2024. So, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay? Let's see, Aries. Kaperahan, July 2024. Your overall energy is the Five of Cups. Okay, so your possible challenge is the Devil. Okay, opportunity is the Nine of Pentacles. That's good. And the blessing is the Eight of Swords. Oh, okay. So, by the looks of it, Aries, it seems na meron kang mga pagsisisi, no? May mga regrets ka sa mga bagay na hindi mo ginawa or ginawa mo, no? At ngayong July, I feel like bibigyan mo ng chance yung sarili mo, no? Para sumubok pa, no? Kasi hindi porket hindi nag-work yung isa na gusto mong gawin sa trabaho, career, or business, it doesn't mean na hindi na mag-work yan forever, no? Kumbaga, you just have to learn your lesson, ano yung naging pagkakamali mo, and try na, subukan mo na wag na ulit yon gawin para maiwasan mo yung problema. Okay? Kasi yung iba sa inyo, maaring meron din kayong unhealthy habits pagdating sa pera nyo. Like, for example, medyo nagiging magastos kayo, or may mga hindi unnecessary naman na spendings na hindi naman kailangan pero binibili. Okay? So, what is the Five of Cups? What is the Five of Cups? Meron kasi ritong missed opportunity no? Parang iba sa inyo nalulungkot kasi you missed that opportunity. Page of Swords. Maari kasing yung kulang pa yung kaalaman. Pwede kasing agad-agad pumasok kayo sa ganyan na hindi pa kayo handa. Let's say, pumasok ka kaagad sa isang negosyo na hindi mo pa pinag-aralan, hindi mo ni-research, basta naengganyo ka lang kasi nakita mo na yung iba nagsasucceed doon, pero kumbaga hindi mo natansya kung sa'yo applicable yon. So kumbaga parang nandun lang yung excitement, no? Pero maaring hindi ka pa ready. So with the Page of Swords, this is you na learning more about what happened, yung mistakes mo, yung yung pagkukulang mo. And then, you still have the opportunity na ayusin yan. Kasi you still have 2 cups here. 3 cups lang yung natapon. And ang kailangan mo lang is mag-focus doon sa mga natira, hindi doon sa nawala. Okay? And with the Page of Swords, this is learning. Educating yourself, studying more. So your possible challenge is the Devil card. This is Capricorn energy. Maari ring yung iba sa inyo may distraction, no? Nadidistract kayo sa maraming bagay. Na halimbawa, meron kayong pinupursue na negosyo or trabaho, pero may distraction, nadidistract ka sa ibang bagay na hindi naman kapaki-pakinabang. Let's say, yung pagbababad mo sa internet, sa mga social media, na sa tingin mo hindi naman talaga siya productive, no? So, yung iba naman pwedeng yun nga, unnecessary spendings. Or yung iba sa inyo may unhealthy habits pagdating sa pera na tipong maaring hindi niyo na check kung you are on the right track. Okay? A lot of temptation. Yung iba sa inyo napapaligiran kayo ng temptation. Oh, you have the Hangman. Yung iba sa inyo, Aries, ang isa sa challenge ninyo is inspiration, no? Maaring sa ngayon, you don't feel inspired. Yun yung hinahanap mo. Kaya, kung wala yon hindi ka makakilos. So, make yourself as your own inspiration. Kasi if you keep on looking for inspiration sa iba, I mean, yes, you can do that. Pero what if hindi na siya inspiring sa'yo? 'Di ba? So, mawawala na lang. Kumbaga, you have to keep the fire burning.
So, your opportunity, Nine of Pentacles, alam mo, meron kang opportunity na magiging self-employed or independent, no? Financially independent. And I think yung iba, pwede kayong magkakaroon ng sarili niyong business, wala kayong boss. But you can provide for yourself. What is the Nine of Pentacles? You have the Four of Swords. Yes. I think more time with yourself, lalo na kung ikaw ay laging puyat dahil sa trabaho or sa business. I think you have the opportunity right now na mag-relax muna. And at the same time, makakapag-isip ka ng ibang mga ideas on how to improve your finances. With the Eight of Swords as a blessing, ito yung paglaya, no? Paglaya mo sa mga limitasyon na maaring ikaw mismo yung nagbigay sa sarili mo na naisip mo, no, na hindi ko kaya yan or ang hirap niyan. But as a blessing, you will have a lot of realizations. Okay? Oh, you have the Ace of Pentacles. Ito na. So the blessing is, meron kang sisimulan na hakbang, no, para sa business mo, sa career mo, sa trabaho mo, na magiging simulayan para makalaya ka na sa limitation na binigay mo sa sarili mo and to achieve financial independence. 'Di ba? Let's see. What else for Aries? Regeneration, oh my God. So ito, regenerate mo yung sarili mo. Kumbaga sa sa isang sasakyan na paubos na yung gasolina, ni-refill mo agad yung iyong gasoline. Finull tank mo pa, no? Ganon. So ngayon, I think ikaw mismo yung nag-i-inspire na sa sarili mo, mas nagiging proactive ka. Mending, oh, this is good kasi yung sabihin niyan, you are healing from your past. Kasi minsan, nagsiself-sabotage tayo na sinisisi natin yung sarili natin na, kasi ito yung ginawa ko mali kasi, ganyan-ganyan. Pero, kumbaga, yun yung nagbibigay na tuloy sa atin ng parang doubt sa sarili natin. And now, you are healing from that. And you are generating more energy, more power, more inspiration. Clean it up. Oh my God. So, Aries, tinatanggal mo na yung mga clutter sa buhay mo. Yung kalat sa buhay mo. So, maaring iba sa inyo, this is literal, no? Na maglilinis ka ng bahay. Kasi alam nyo, pag ang bahay makalat, marami rin siya, kumbaga nagkakaroon siya ng stagnant energies. And yung stagnant energies na yon, nakaka-apekto sa mood mo. So, parang ikaw, tinatamad ka na rin or what. Pero kung nakikita mo na maayos, organize yung paligid mo, mas maraming mga bagong ideas yung maiisip mo that will improve your life. So, let's see ano pa. For Aries. Oh my God. O, diba? May confidence ka. You are fearless. You are passionate. So, I think part nitong healing mo, no, yung mending na yan, is kumbaga parang just like a phoenix na rising from the ashes. May mga naging pagsisisi ka man, may mga mistakes ka man, pero willing ka na ayusin yun. Kumbaga, bumabangon ka ulit. Yes, you are contemplating, yung iba sa inyo nagpa-practice ng meditation, yoga, relaxation, taking a break, para kumbaga you will feel better, no? Kasi importante yan na inaalagaan rin natin yung ating sarili to find balance. Kailangan daw may backup plan ka. So ngayon, ngayong July, Aries, mas ka ngayon mas handa, no, sa mga susubukan mo, business, trabaho, career. Hindi mo hayaan na isa lang yung ang tawag doon, pamato mo. Pwedeng, kumbaga marami kang pwedeng itaya. So mag-ingat sa mga tao na pagkakatiwalaan mo, no, kasi meron diyan hindi sila dependable, hindi sila reliable. Okay? Kaya importante sarili mo talaga, yung iyong pagkakatiwalaan, ang aasahan mo. The connection to divine guidance is within you. Yes, you are divinely guided, Aries.
find comfort and balance in simple ways. You have support all around you. So this is what I mentioned kanina sa contemplation, meditation, to bring balance in your life. And yung decluttering, pagtatanggal ng mga unnecessary things, paglilinis, cleansing, yan, that is going to be helpful para sa'yo to clear your mind. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!